20 bilyong pisong EAO ng DPWH per year. Binatikos ho ng isang senador. Ang naturang pondo pinasisilip naman sa Senate Committee on Finance. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Live report! Iminungkahi ni Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education Chairperson Senador Alan Cayetano kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian na silipin nga ang tungkol sa paggastos umano ng halos 20 bilyong piso kada taon ng Department of Public Works and Highways para sa engineering and administrative overhead. Senator Win, I'll give this to you. Ni-research lang namin. Sa DPWH pala, they have a EAO, 1% to 3.5% for any project above 1 million. Ang napupunta to sa either Central Office Regional Director or sa DE. Ang purpose daw nito is testing and quality control, construction project management, and pre-construction activities, acquisition and repair, etc. Ngunit ayon kay Cayetano, bagamat may mga laang pondo para rito ay hindi pa rin naman daw natitiyak ang integridad ng mga proyekto at may mga kaso pa raw na di umano'y ghost project. Samantala pinasisilip naman ng senador ang nasabing EAO dahil posible raw ito makatulong sa pagbuo sa kulang na 55 billion pesos para sa education budget. Nagulat ako that in the last 4 years, 2022 to 2025, it's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong pondo na to. So, may I respectfully hand it over to you. Baka gusto mong tingnan to. It's mostly 20 billion a year. Bilang tugon, una nang sinabi ni Gatchalian na bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Finance ay pipilitin niya maabot ang global standard na 4% na gross domestic product sa education budget. Ang kulang nilang po, Chair Alan, is about 55 billion para maabot na natin yung 4% of our GDP to education budget. Kung kakaltas lang ho tayo sa flood control project, yung 55 billion, kayang-kaya na ho natin maabot yung 4% of GDP dahil ang flood control next year is about 270 billion. So, kayang-kaya po kung i-divert ho natin yung flood control projects to education para maabot ho natin yung 4% of GDP. Maaalala nitong nakaraang 2 linggo, natanggap na ng Senado ang kopya ng National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos, 7.4 na mas mataas nga sa enacted na 2025 national budget. Sa ilalim nito, binibigyang prioridad din ng Pangulo ang sektor ng edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,